nagwawala na siya. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Nitong nakaraan nga ay nag-upload ako ng isang reaction video patungkol sa meteorite stone. Meron kasing isang antingero na taga Mindanao na nagke-claim na siya raw ay may legit na tangan na meteorite stone at ito nga ay aktual niyang tinetesting sa pamamagitan ng pagdikit ng dalawang wire na nakakonekta sa baterya, na kung saan makikita naman talaga sa video niya na merong sparks na nangyayari doon sa bato kapag sumayad na yung wire. At dito nga rin sa video na ito ay nagbigay tayo ng ilang kapaliwanagan kung paano nga ba mapapatunayan at malalaman ang totoo at legit na meteorite stone. Pero sa tingin ko mga ka-horror ay nakakita na ako ng totoo at legit na meteorite stone. At ito ay in-upload ng isang sikat na antingero sa kanyang Facebook page. Base kasi roon sa ibinigay ko na kapaliwanagan patungkol sa meteorite stone, ay marami itong similarity. Kaya masasabi ko na ang hawak ng sikat na antingero na ito na meteorite stone ay siguradong legit. So tara mga ka-horror at samahan nyo ako at sabay-sabay nating himayin ang pagkakahalintulad o similarity ng meteorite stone na hawak ng antingerong ito at yung ilang kapaliwanagan na ibinigay ko sa inyo o inilahad ko sa inyo doon sa last na video reaction na ginawa ko. Ano nga ba ang batong meteorite? Ang batong meteorite o stony meteorite ay ang pinakaraniwang klase ng meteorite na matatagpuan sa mundo. Gawa ito sa silicate minerals tulad ng olivine at pyroxene. Kahit karaniwan, may mataas pa ring halaga ang mga ito, lalo na kung mapapatunayang totoo. Paano nga ba malalaman kung totoo o legit ang isang meteorite stone? Number 1, mabigat ito para sa sukat nito. Maliit lang pero mabigat yan. Yung nakuha ko nga mas maliit pa dyan eh. Nagkantara pa kami. Wala ka lang. Bulong lang yan. Tignan mo kung kaya mo. Maliit lang to. Dali, try mo. Maliit lang yan ha. O mga lods, maliit lang o. Solid yan. Ilang kilo yan? Oh, ano yan? Baka may sandahan. Yan nga, pagpalang gabi sa lahat mga idol, nakauwi na tayo sa bahay. So hindi naman ganong kalakihan tong bato na to, pero hindi mabuhat talaga ng isang tao. Dalawa talaga ang bubuhat. Kung isa man pwersahan, para ka nagbarbell ano. So yun ang mga ka-horror, no? Doon sa unang paliwanag nga ay sinabi ron na ang meteorite stone nga ay mas mabigat kung ito ay kukumpara mo sa itsura niya. So tulad nga nung nakita nilang bato na hindi naman ganun kalaki pero sinubukan nilang buhatin at talaga namang mabigat at talaga namang pinatunayan din ng antingerong si Commander Leon na talagang mabigat yung bato na ito. So ibig sabihin pasado to doon sa unang paliwanag. Number 2, may magnetic pull o dumidikit sa magnet dahil may iron content ito. Ayan mga idol oh. Ito rin isa na to, dalawa to. Oh, dalawa. Ayun yung tinutong-tong mo. Ngayon oh. Ala, ayaw na matanggal. Oo. Yan mga lods, matik to. Hirap ang nako, talagang kapit. Ito nga, ganito nga yung ano namin doon, nadali namin doon. Sa ikalawang kapaliwanagan naman mga ka-horror, no, ay pumasa pa rin itong bato na nakita nila Commander Leon. Dahil yun nga, meron tong magnetic pull. At sabi nga rin sa kapaliwanagan ay ito ay didikit sa magnet dahil meron siyang iron content. So
pasado na sa una at saka sa pangalawang kapaliwanagan itong batong nakita nila. Number 3, may fusion crust. Ang balat nito ay pangkaraniwang may itim o brown na parang nasunog. So pagmasdan ninyo yung itsura, so mga sunog-sunog talaga siya at kakaiba. So yun no, sa ikatlong palatandaan nga para mapatunayan na legit ang isang meteorite stone ay kailangan daw ang itsura nito ay parang nasunog. At yun nga ang sinabi ni Commander Leon na ang itsura ng bato na nakakita nila ay tila sunog. So pasado na ito sa ikatlong pagkakataon. Number 4, hindi ito kumikinang na tulad ng kristal gaya ng quartz. So sa ika-4 na palatandaan naman mga ka-horror, ang sabi dito ay hindi raw ito kumikinang na gaya ng kristal. So kung titingnan naman natin itong bato na ito ay talaga namang hindi ito kumikinang at yun nga, sabi nga ro sa ikatlong palatandaan ay tila sunog ito. Sabi nga rin ni Commander Leon na yung itsura ng bato niya na nakuha ay parang mga sunog. So pasado pa rin ito sa ika-4 na palatandaan mga ka-horror. May paalala naman ang ilang eksperto sa mga nagnanais na bumili ng meteorite stone dahil naglipa na ang peking meteorite stone sa merkado. Siguraduhin na mayroong authentication mula sa mga eksperto o laboratorio ang inyong mabibiling meteorite stone. At ang pagbebenta ng meteorite stone ay may regulasyon sa ibang bansa, kaya dapat siguraduhin legal kung mag-e-export o mag-i-import ng ganitong klase ng bato. So yun mga ka-horror, posible pala na yung bato na hawak nila Commander Leon ay isang legit na meteorite stone. Kumbaga isa na lang pala ang dapat nilang gawin. Isa nito doon sa mga laboratorio na nagsesertipika ng authenticity ng mga meteorite stone, at kapag ito ay napadala nila ron at napatunayan na ito ay legit na meteorite stone ay siguradong paldo itong sila Commander Leon. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Si Commander Leon na nga ba ang isa sa tunay na nagtatangan ng legit na meteorite stone? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po. Kamera bukas, simula na ang eksena. Bawat content astig, walang kahambing sa galaw na. Agimat sa puso, lakas ay natural. Di basta-basta, medyo